Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Hello. Saan man kayo? Kumusta na kayo? Yan. Kumusta na kayo? Yan, ito. Kape tayo. Umaga ngayon. Back to work. Morning routine. Di po ba? Yan. Ay, naku, no. Kulimlim man panahon, guys. Ayan, no. Nagbabadya na naman ang ulan. Tag-ulan na. Ayan, no. Naghihintay ng customer. Habang nagkakape. Ganda ng mag-go. Season's greetings. Malapit na yung Pasko. Yan, no. Kape. Kaya wala akong pandesal eh. Wala akong mautusan eh. Yan. Pero okay na sa akin ang kape. Oo, busog na ako dito. Yan. Alam, tagal wala. Mahina. Lunis. Hindi ko alam kung nagsiuwian yung mga ibang tao. Tahimik ang daan. Tahimik. Walang masyadong dumadaan. Pero noon nung bago pa ano ba yan, bago mag-pandemic, ay alas 5 pa lang, alas 4 pa lang ng madaling araw, marami nang naglalakad-lakad dyan, naghahanap ng pagkain. Kasi dito madaling araw pa lang may mga luto na, may mga nagtitinda na ng almusal, yan, pangbaon ng mga nagtatrabaho. Ngayon wala na, talagang humina na. Dati pag ganitong oras marami nang dumadaan, mga nagtatrabaho. Naka-apekto din sa amin yung paglipat din ng gate. Kaya yan, chika-chika muna. Ako pa lang kasi yung gising. Maaga pa. Wala akong ano eh. Hindi ko alam kung anong ikukwento ko eh. Ano kaya ang kwento ko? Chika-chika. Wala pang customer. Taba ako ano guys. Lalo ako tumaba. Nakaupo kasi. Pag pagod, masarap kasing kumain. Yan. Kaya eto kakainip kasi no. Pero noon guys, ganitong oras pa lang nung bago pa mag-pandemic, yan, di magkamayaw ang mga customer. May bumibili ng ulam, pang-almusal, umaga pa lang, may tumataya. Noon kahit napagod, worth it. Ngayon wala. Hindi ka nga pagod, wala naman, walang kita, walang benta. Kaya kailan kaya kailan kaya uli babalik yung malakas ang kita at bagay, sabi nga nila, panahon lang, weather lang, umiikot ang mundo. Doon kasi dati dito yung masaya, doon sa dating gig masaya doon dati, lalo pag umaga kasi doon lahat ng bagsakan ng mga paninda tsaka ng mga bumibili. Nalipat ang gig doon na sa malayo, doon na naman ang kumikita yung mga tao.
masarap magkape. Medyo malamig ang panahon. Kasi kulimlim. Umulan kagabi eh. Tapos nahito. Ngayon kulimlim na naman. Parang uulan na naman. Wala, tahimik talaga no. May dumaan, tumingin lang. Yan. Pasensya na kayo ha, hindi kasi ako pakwento eh. Wala kasi akong alam may kwento sa inyo. Ano kaya? Habang naghihintay ako ng customer. Yung sa pandemic, yan, yung buhay namin. Yan, nakwento ko na yun, di ba? Ulit-ulit na lang ba ako? Bagay, baka may mga bagong manunood, yan, di nila alam. Pero nakwento ko na dun sa una kung ano yun eh. Ay, birthday pala ng kapatid ko ngayon, 24. Kaya lang, walang budget. Walang pangbigay na. Oo nga pala, birthday pala ng kapatid ko ngayon. Sana kapag nakita ng kapatid ko to, happy birthday sa'yo. 24 tayo ngayon. Oo. Araw ng kapanganakan niya. Lalaki siya. Ano pala siya? Ano bang tawag doon? Sabi nun kasi special child eh. Meron siyang parang bata ang isip. Pero minsan nakakaintindi naman siya. Yung oo nga pala. May kapatid akong ganun. Yung kalahati kasi ng katawan niya, hindi niya nagalaw. Bali yung kamay niya, yung isang kamay niya, yung dito, sa kanan, hindi niya nagagalaw. Pati yung sa kanang paa niya. Parang kalahati. Kasi, ano pala siya, oo. Kalahati, hindi pala siya kawawa nga siya eh. Dati nung ipinanganak daw yon, sabi ng mamang ko, hanggang sa mag 10 ata o 9 hindi nakakalakad. Tapos ang nag-alaga kasi dun sa kapatid kong yun, yung kapatid ng nanay kong babae, matandang dalaga, siya yung nagtiis, nagsakripisyo, nag-alaga sa kapatid ko. Ano siya, ang bait ng kapatid ng nanay kong yun. Talagang wheelchair niya, yung stroller na upuan, talagang pinagtsatsagaan niya. Akala namin noon, nung medyo grade elementary kasi ako, kala ko hindi namin siya kapatid kasi hindi sa amin nakatira. Ngayon pala, kapatid namin, nung pumupunta-punta kami sa lola ko, nanay ng nanay ko, pag pumupunta kami doon, akala namin pinsan lang kasi hindi lumaki sa amin nga. Kami lang, bali 5 kasi kaming magkakapatid. Ako yung panganay. So yun, nung pumutok yung pinatubo, dun lang siya napunta sa amin. Kasi nung pumutok yung pinatubo kasi, yun, binigay na sa amin. Kasi parang, siguro, sabi ng auntie ko, mas, kung kasama namin siya, mahalaga ng nanay at tatay ko. Mahalaga ng mamang ko at papak ko. Kaya yun. Tapos yun, lumalaki. Nakakalakad na siya nun. Kasi nga, ano nga yung auntie ko nun eh, matyaga, hinihilot ang paa, tapos tinuturo ang maglakad. Kaya lang talagang yung isang paa niya tsaka yung isang kamay niya hindi na niya nagagalaw.
parang yung isang paa niya supporting na lang kapag naglalakad. Iba yung lakad niya. Yun. Marunong siyang kumanta. Alam niya, kilala ba idol niya? Si Regine Velasquez. Oo. Alam niya yung mga kanta niya. Pag kumakanta siya, yung lyrics, alam niya, yung tono, pero hindi mo maintindihan. Yung tono niya, yung parang alam mo na kung sino yung kumakanta. Alam niya, mahilig siya sa ganun, kanta-kanta, nood ng TV, yan. Favorite niya. Itbulaga, yan. Laging nanonood yun. Kaya lang pag sinumpong, ay Diyos ko, kahit ang tatay ko na, kahit sino pang hindi walang makakapagpipigil sa kanya. Iba kasi yung isip niya. Kaya, minsan, syempre, pagkasama namin siya, yung malambing siya, malambing. Pag nakaano siya, yung okay lang siya, malambing siya. Napakalambing niya. Kaya lang, pag meron siyang gusto na hindi niya nakuha, o yung meron siyang hindi gusto, talagang magwawala siya. Yun lang. Kaya laking sakripisyo din ng mamang ko dun. Kaya kawaan nga siya eh. Hindi naman siya kawawa kasi naalaga naman ng nanay ko. Kaya okay lang. Gustong gusto nga niya pumupunta dito eh, tsaka dun sa mga tita ko sa Sapang Bato. Pag narinig na niyang may okasyon, may birthday, Pasko, New Year, basta may okasyon, dala na para. Gusto niya pag sinabing pupunta kayo, in-invite mo sila, at alam niyang may okasyon, kailangan dadalhin mo siya, pupunta mo siya. Kasi kapag nangako ka sa kanya na hindi mo ginawa, araw-araw, Diyos ko, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun, magagalit siya, araw-araw yung naalala niya. Nagagalit siya. Sasabihin niya, sabi mo pupunta ako doon. Sabi mo, birthday ni ganito. Pasko na, malapit ng Pasko. Sabi mo pupunta tayo doon. Ganon. Ganon siya. Tapos magwawala na. Ang nanay ko ang lagi niyang inaaway. Oo, dumadating. Oo, ang nanay ko yung lagi niyang inaaway. Kaya, laging sakripisyo talaga. Siyempre kami, di maaring, siyempre tao lang kami, di ba? Napapagalitan din namin siya. Kahit na gano'n siya. Kasi sasabihin namin, tumigil ka nga, gano'n. Tumigil ka nga. Ang lagi-lagi mo na, ganyan pa yung asta mo, gano'n. Pero alam namin na yun, ano siya, yung hindi niya, maintindihan niya, kaya lang hindi niya maano sa puso niya. Sa isip niya yung ganun na hindi niya makontrol minsan ang init ng ulo niya ganun. Kaya ewan ko. Pero mahal na mahal ko yung kapatid ko. Pag nandun ako sa amin, pag namasyal, yun, dadala ako agad ng paborito niya, ang puto. Tuwing nagbibideo call kami, Ate Jack, puto, magdala ka, bigyan mo akong puto. Sabi niya, paborito niya. Kasi mahilig sa kape yun. Yun, inaano niya sa kape. Mamatch niya. Yun, tapos, pera, humingi rin ng pera. Bibigyan ko naman kahit di siya humingi. Jack, may kape ka ba? Ay, wala. Wala pa? Oo, wala pa. Buti pa nga nag-order nga ako eh, nakalimutan ko. Yun. Nagtanong lang. Wala pa kasi ako yung tinitinda kong kape nung isang araw kasi sinabi sa akin, gusto mong kuha ng kape? Sabi ko, ay hindi muna. Sabi ko mo. Yun, may naghahanap. Yun, nandun na. Tuloy tayo doon sa kapatid ko. Mabait naman yun pag hindi sinumpong. Masipag, tapos ano siya, maalalahanin. Halimbawa, hindi niya nakita yung mga anak ko. San si Gwen? Sabi niya, san si... Tinatanong niya lahat. Ganon siya. San si Kuya? Sabi niya ganyan.
Oo, ganun siya. Pag kasama mo. Tapos, kailan kayo punta ng Sapang Bato? Ganun siya. Oo. Pag may nalaman niyang may birthday, masaya yan. Kailan niya pupunta? Masaya siya. Ano siya, gala din siya. Kaya kilala na siya dun sa buong baryo namin. Pag nandun siya yun, buong baryo namin alam niya. Alam pa naman niya kung sino yung mga may sakit doon, yung mga namamatay. Kaya nga, tuwan-tuwa. Ano siya, tawag nga namin sa kanya, Marites din eh. Dami niyang alam. Minsan pag halimbawa natapos na siyang nag-almusal ng umaga, nagkape, nagputog, nagpandesal, gano'n. Kaya kumain. Yan, gagala na. Ngayon, pagbalik niya, ang dami na niyang kwento sa nanay ko. Minsan pag pumunta ako doon, kukwento rin niya sa akin. Dami niyang kwento, makwento siya. Yun. Makwento siya. Pero ngayon, hindi na siya nakakagala. Malabo na yung mga mata niya. Pina-check up namin siya ilang beses. Una sa Kapas. Kaya lang, hindi kami nakaabot dun sa ang haba ng pila. Eh ako, di naman ako pwedeng magtagal dun. Siyempre, sayang yung kinikita ko dito. Yun. Ngayon, ang ginawa namin ng kapatid ko, kasi siya yung laging kasama ko, yung bunso, ilang beses namin siyang dinala sa JBL. Kasi doon libre, sa San Fernando, di ba? Libre. Eh kaya lang, problema kasi, ang problema, naiinis na nga yung doktor nun eh. Kasi, yung mata kasi, di ba, kalahati nga ng katawan ng kapatid ko, eh parang patay, ganun. Parang hindi na talaga nagpa-function. Ngayon, eh ano pala yung isang, parang yung kalahati rin, yung isang mata niya, apektado rin. Ngayon, pag pinapabuka yung mata, pag pinapabuka, hindi niya mabuka. Parang nahihirapan siya, ganun. Hindi daw makita yung ewan ko kung ano yun, yung size, yung ano ng mata niya. Kaya kawawa yung, ay Diyos, ay naano ako sa nurse noon. Gusto ko nang mainisan sa doktor noon pala. Kasi, ang arte, di ko alam kung, oo, nararamdaman ko rin siya, yung parang ang arte-arte niya, ganun, dalaga eh. Ang arte-arte, yung naiinis siya, ganun. Kasi hindi niya makuha-kuha yung ng isang mata ng kapatid ko. Pero yung isa na na niya, nakikita niya. Ang dami ng makina, ang dami ng gadget ang ginamit sa kapatid ko. Yung isang talagang kalahati ng mata niya, hindi talaga niya makuha. Ewan ko, sabi niya, yung size, yung kung ano yung mga nandito sa mata niya, di daw niya makita. Yung bilog ba na parang salamin, yung pinapasok sa mata, yun yung nagtitest din, yun. Nahirapan siya. Di ko alam, tapos tapos yung kapatid ko nasasaktan. Tapos sabi ko, kasi po ako yung kalahating katawan kasi niya, apektado po yung mata niya, patay, parang na po, hindi na function, sabi ko. Pero parang di ako naintindihan ng doktor. 2 beses yun pupunta pa sana kami ng 3 beses. Eh kaya lang, naawa na kasi ako sa kapatid ko, laging 2 beses ganun ang ginagawa. Eh, oo, gusto naming makakita yung kapatid namin kasi malabo na talaga, parang mabubulag na nga yung kapatid ko. Yun, hindi na namin siya binalik. Nawa nga ako sa kapatid ko eh. Kaya yun, kasi parang nahihirapan sila, ganun. Kahit na dadalhin siguro namin siya sa, ay wala naman kami pang private. Siyempre hanggang doon lang kami sa may libre sa JBL. Ilang beses naman niyang tinignan yung mata niya, 2 beses naman kami pabalik-balik doon. Wala rin. Kaya nawa naman ako sa kapatid ko. Kaya ngayon hindi na siya masyadong gumagala. Doon na lang siya sa namin, lugar.
Yun, sa bahay, umikot sa mga kapitbahay. Yun, hindi siya pumunta sa mga kapitbahay. Nainip eh. Yun, ang trabaho lang. Dati, nung medyo di pa siya, nakakakita pa siya, nakakaigib pa siya ng tubig, ganun. Nauutusan siya. Ano pa nga siya, masipag eh. Halimbawa, pag may narinig siyang, bili kang yelo do, bili kang yelo, siyang agad na, ako na lang, ganun. Ako na lang bibili, sabi niya. Oo, ganun siya. O, bili kayong tinapay. Ako na lang, sabi niya agad. Ganun siya. Hindi siya yung, ano, alam mo kung sabi ko nga, sabi ko kung maayos lang tong kapatid ko, yung, ano lang siya, siguro siya yung pinakamasipag sa amin. Tsaka ano siya, talented. Mahilig kumanta. Gwapo pa. Gwapo pa siya. Oo, gwapo niya. Puti-puti niya noon. Ngayon na lang siya nag-iba yung kulay dahil sa baryo kasi yun. Tsaka medyo may edad na kasi siya. Ano na siya ngayon? 40. Yun, may edad na. Pero nung bata-bata siya, gwapo siya. Matangos pa yung ilong. Sa aming magkakapatid, siya yung may, sabi nga nila, may tsura. Kaya lang, ganun naman siya. Inborn kasi siya, inborn. Pagka panganak, ganun na daw siya, sabi ng mama ko. Pero hindi siya lumaki sa amin. Nung pumutok na lang yung pinatubo, doon na lang talaga namin siya nakasama. Kaya, mahal na tatay ko yun. Papang ko, mahal na mahal niya yung kapatid ko. Naalala ko tatay ko. Matagal na kasi siyang pumanap. Yun. Kaya, ay, Diyos ko. Birthday niya ngayon, wala rin lang ako may bigay sa kanya. Naalala ko siya. Every year, ganun. Ako sa kanya. Pag birthday niya, kung meron, magbibigay ako. Ngayon, pag wala, nung isang araw pala, nag-video call kami. Ate Jack, birthday ko na, malapit na. O sige, sabi ko. Yun, mabait kasi yun eh, malambing. Malambing kasi yun. Kaya, naging emotional ako. Kasi nung bata pa kami, maraming sakripisyo. Tatay ko sa amin, nanay ko. Hanggang ngayon, nanay ko ang nagsasakripisyo sa akin. Ano na lang sila dun sa bahay, dalawa. Silang dalawa, at saka yung dalawa kong pamangkin. Yung dalawa ko anak, kapatid kong babae. Dalawa lang kaming magkapatid na babae. Tatlo yung lalaki, kaya lang namatay na rin yung isa. Yung pangalawang panganay. Yun. Kaya, happy birthday kung mapanood mo man to. Happy birthday kapatid ko. Mahal na mahal ko yung kapatid kong yun, kahit ganito lang. Pag nagbe-video call nga, lahat tinatanong, saan si ganito, saan si ganito siya. Mabait yun. Kaya lang, syempre, pag minsan, di mo maiwasan. Yung parang tantrums nga, sabi. Tantrums niya, ganun. Kaya minsan, hindi mo rin maalis sa nanay ko yung nasasaktan din niya yung kapatid ko. Oo. Alam namin yun. Nasasaktan niya. Kasi siyempre nanay ko matanda na. Matanda na. Siyempre hindi na lahat ng pag-aalaga na bibigay niya sa kapatid ko, hindi kagaya dati. Ngayon, pinagsasandok niya ng pagkain, pinagluluto niya, pinagsasandok niya. Pag pumupunta kasi ng banyo, tinutulungan pa. Hindi kasi kaya ng kapatid kong mag-isa yun, nasa banyo siya. Pag dumumi siya, hindi na kaya. Kaya, yan. Natagal na naman yung yung chika-chika ko sa buhay ko. Yan. Kaya sana basta mahal na mahal ko yung kapatid ko. Sa kaarawan niyang to, masaya siya.
siya kahit wala kaming handa sa kanya. Malay mo, no? Mamaya, magka-pera. Yun, meron kaming may bigay sa kanya, kahit ano lang. Alam mo, bigyan mo lang ng pera yun, ang saya-saya na niya. Para tumama na siya sa loto. Oo, bait yun. Pag may binigay ka sa kanya, appreciate siya. Tuwang-tuwa siya. Kaya, sige. Salamat. Topyang 35.